Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang paaralan na hindi kayang kontrolin ng mga pasaway na estudyante. Isang bagong guro ang pumasok na hindi pangkaraniwan na nagturo sa kanila ng leksyon at nagbago ng lahat. Ang pelikulang ito ay ang Hong Kong action drama film na ipinalabas 2018 na pinamagatang Big Brother. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa simula ng istorya, napagdesisyonan ni Henry Chan na magsimula ng karera bilang guro sa Takchi Secondary School, ngunit sa kawalan ng karanasan sa pagtuturo tumanggi ang principal dahil kailangan nila ng eksperyensado, pero ipinakita nito ang rekomendasyon ng dating principal. Ilan sa kanyang magiging mag-aaral ay ang kambal na si Bruce at Chris Kwan na lasinggero ang ama, si Gordon Hong lahing Pakistani na nangangarap maging mang-aawit at madalas nakakaranas ng diskriminasyon sa pagiging iba, si Gladys Wong pangarap maging racer at iniisip na hindi patas ang magulang sa kanya dahil isa itong babae at si Jack Lee na nakatira kasama ang lola matapos maulila sa magulang at nagtatrabaho siya ng part-time pagkatapos ng klase. Sa paaralan dumating na si Henry para sa kanyang unang araw bilang guro, pero hindi siya pinapansin ng mga estudyante dahil ang napuntahan nito ay ang may pinakapasaway na mga mag-aaral. Isa-isang kinausap nito ang mga estudyante na abala sa kani-kanilang pinaggagawa at nang magpakilala sa lahat, wala pa ding nakikinig sa kanya at pinagtatawanan lang dahilan ng pinitik niya ang sprinkler upang makuha ang kanilang atensyon. Sa pangyayari galit na galit ang magkakaibigan sa ginawa sa kanila ng bagong guro, pero tiwala si Jack na isang linggo lang ang itatagal nito doon ngunit dumating ang basketball team ng paaralan na madalas nilang hindi nakakasundo dahil masyado silang minamaliit. Sa labas habang naglalaro ang basketball team, dumating ang magkakaibigan at nakita ang mayabang na team captain. Inihulog ni Jack ang hawak nitong bote dahilan ng nadisgrasya ito ngunit nakita sila ng guro at ipinatawag sa opisina para sa parusa. Pero hindi pa din natuto ang lima. Ang pinapagawa sa kanila nilagyan ng insekto ng mga ito na ikinatakot ng guro at nabasa lahat ng test paper ng kanyang mga estudyante. Sumunod na araw, dumating ang Education Bureau para magsagawa ng evaluation sa paaralan para sa karagdagang pondo. Pagpasok din ni Henry sa kanyang silid-aralan binalak siyang pagkaisahan ng mga estudyante pero napigilan niya ito na ikinagulat ng lahat. Nang hindi pa din interesado ang mga bata nakipagsundo siyang kung may makasagot ng kanyang tatlong katanungan ay papalabasin niya agad ito sa klase. Kinuha ng guro ang sigarilyo ni Jack upang gawing halimbawa at naibigay lahat ni Gordon ang tatlong kemikal na nakahalo, dahil pinalabas siya ng guro bilang kanilang usapan kaya nagsimulang naging interesado ang lahat ng mga estudyante sa pagtuturo ng kanilang bagong guro. Samantala, ayon sa nag-evaluation kapag bumaba pa din ang mag-aaral sa susunod na taon, tatanggalin na ang pondo sa paaralan at posibleng pagsasara nito. Matapos ang klase dumating sa kantin ang magkakaibigan, ngunit naroon din ang basketball team at pinatid ng mga ito si Chris. Nagkakumprontahan ang mga mag-aaral pero ang ikinagalit ni Jack sinabihan siyang ulila. Nag-away-away ang dalawang grupo sa loob ng kantin at nabalitaan na lang ni Henry sa principal ang nangyari sa kanyang mga estudyante na tinanggal ito sa paaralan. Nagmadali ang guro na puntahan ang mga bata at inabutang nakikipag-away pa din, inawat niya ang mga ito na ipinaglalaban ni Jack kung bakit sila lang ang natanggal na iniisip niyang hindi patas ang hatol sa kanila. Pinagsabihan siya ng guro na ayusin ang sarili dahil nakiusap pala siya sa principal upang bigyan pa sila ng huling pagkakataon. Kinagabihan sa opisina, kinuha ni Henry ang mga record ng magkakaibigan upang alamin ang buhay ng bawat isa dahil ipinaglaban niya ang mga ito para bigyan ng isa pang pagkakataon, at inirekomenda ang bagong sistema na pagtuturo sa principal upang tulungan ang mga estudyante ngunit hindi na pumapasok si Jack sa klase. Pumapasok na lang ngayon si Jack sa kanyang part-time sa isang restaurant para kumita, kung saan dumating doon ang triad leader na si Kane para makita ang kanyang boss dahil mayroon itong binabalak na itatayong luxury house. Gusto niyang tanggalin ang lahat ng sagabal sa kanyang plano kabilang ang Takchi Secondary School na naroon sa lugar. Habang nagkakasayahan ang lahat, lumapit si Jack para magbigay ng inumin ngunit pinagkainteresan nito ang magandang panindi ng triad leader. Nang pauwi na ang boss doon na kinompronta ng triad leader ang estudyante sa pagnanakaw sa kanya, pero matapang ang bata at nakita ni Kane ang potensyal niya kaya inalok niya ito ng trabaho. Matapos ding malaman ni Henry ang pagkakilala ng mga estudyante,
Isa-isa niyang pinuntahan ang mga ito na nauna kay Gordon upang makausap. Ang estudyante nagnakaw ng ibinebenta ng ama na tiket para sa isang konsyerto. Nang makita niya ang guro humingi ito ng tulong, pero nalaman ni Henry na ama pala ng bata ang humahabol sa kanyang estudyante. Pangarap ni Gordon na makanood ng isang konsyerto kaya gusto niyang makuha ang tiket. Nang alamin ng guro kung gusto niyang kumanta sa entablado wala pang lakas ng loob ang bata kaya inaya ito ni Henry na kumanta sa isang pampublikong lugar sa pangunguna niya. Sumunod ay ang kambal na walang ginawa ang ama kundi mag-inom magmula ng iwanan ng asawa. Hindi na rin sumusunod sa kanya ang dalawang anak dahil sa ipinapakita nito at kinabukasan pinuntahan ni Henry ang kanilang ama para makausap. Si Gladys magmula nang ipinanganak ang bunsong kapatid na lalaki, pakiramdam niya wala nang pakialam ang ama sa kanya dahil nakatuon na lang ang atensyon ng magulang sa kapatid. Pangarap niyang mag-drive pero walang suporta ang ama, upang magawa ninakaw niya ang sasakyan nito ngunit dumating ang guro para pigilan siya sa binabalak. Pinayagan siya ng guro na mag-drive pero sa isang racetrack, pagdating doon makakalaban niya pala ang ama na nakikipagsundong pag natalo niya ito papayagan na siya sa lahat ng gusto niyang gawin. Agad nagkarera ang mag-ama kung saan nanalo si Gladys, ngunit baynawi ng kanyang ama ang usapan dahil umiikot lang sila sa isang racetrack. Dahil dito dinala ni Gladys ang kart sa kalye upang doon magkarera, sinubukan siya ng ama na pigilan pero hindi ito nagpaawat hanggang sa bumaliktad ang sinasakyan ng ama. Napahinto si Gladys sa nangyari kung saan muntikan na itong masagasaan na inakala ng ama na pahamak ang anak. Inihayag nito ang pagmamahal sa bata na hindi lang nito masabi-sabi habang naririnig ni Gladys ang lahat at sa wakas ay nagkaayos na din ang mag-ama. May inihanda naman si Henry para sa kambal. Hindi nila alam na makikita doon ang ama at inilabas nito ang mga mali na nagawa dahil niloko siya ng asawa. Naging takas niya ang pag-inom ng alak at pinagsisihan na hindi nasabi agad sa mga anak dahil hindi niya alam kung paano sisimulan. Humingi siya ng tawad sa kambal at naintindihan na ngayon ng dalawa ang bigat na pinagdaanan ng ama. Samantala, si Jack nagtatrabaho na ngayon sa triad leader. May ipinapagawa ito sa kanya para sa isang kompetisyon bukas dahil balak ilaglag ni Kane ang laban. Ayaw pumayag ng fighter na ipatalo ang laban kaya inutos niya kay Jack lagyan ito ng droga. Kalaunan ng puntahan ni Henry ang bahay nila Jack, ang lola lang nito ang inabutan niya doon na napag-alamang wala silang sariling bahay ngunit may nakita si Henry na kahina-hinalang gamot at inalam kung saan ito nagtatrabaho. Kinagabihan sa gaganaping laban, balak ng isagawa ni Jack ang ipinag-uutos ng boss ngunit nahuli ito ng coach na mayroon siyang inilagay sa tubig. Ipinahamak siya ni Kane upang pagtakpan ang sarili sa pagkulong nito sa loob ng locker nang hindi makapagsalita. Dumating doon si Henry para hanapin ang kanyang estudyante, pinapaalis siya ng mga naroroon, pero napansin niyang ikinulong ang estudyante sa isang locker. Bago pa makaporma isa-isang pinabagsak ni Henry ang mga fighter roon subalit masyadong marami ang mga ito na pinagtutulungan siya. Gayunpaman, hindi rin basta-basta ang galing niya sa pakikipaglaban na ikinagulat ni Jack nang makita ang guro. Nakaharap ni Henry ang MMA champion na talagang malakas, nahirapan man siya dahil sa laki nito pero sa huli nagawa niyang mapatulog ang champion ngunit sugatan si Henry at nakita ang mga bakas sa katawan niya mula sa nakaraan. Sa nangyari namang kaguluhan, si Kane ang nag-areglo sa pulisya para pagtakpan ang ginawang balak na pagdedroga sa fighter. Pagkatapos inihatid na ng guro si Jack at pinayuhang mag-aral ulit upang maging masaya ang kanyang lola, hindi pa uli ang lahat para sa kanya kung papasok ulit ito bukas na ipinangako naman ng estudyante. Naayos na lahat ni Henry ang problema sa mga mag-aaral, pero nalaman ng lahat kung sino talaga ito kung saan dating US Marine si Henry bago pumasok sa pagtuturo. Dati rin siyang nagmula sa naturang paaralan at ang nakasira ng ilong ng rebulto ng principal, dahil dati din siyang sakit sa ulo ng paaralan na wala itong sinusunod, nakaaway niya ang batang nagpapiano at nahulugan ang kamay ng rebulto dahilan ng hindi na ito ulit makatugtog. Dahil sa nagawa na tanggal si Henry sa paaralan, wala ring magulang na nag-aaruga sa kanya at ang tanging tiyahin na lang ang nag-aalaga. Sa kabila ng nagawa niya inirekomenda pa din ito ng principal sa military school sa Estados Unidos. Magmula noon naging US Marine si Henry ngunit masama ang karanasan niya sa digmaan, na naghimok sa kanyang umalis at bumalik ng Hong Kong para piliin magbagong buhay. Pinili niyang maging maglalakbay ngunit nakatanggap ito ng sulat mula sa dating principal na hindi nawalan ng pag-asa sa kanya, kaya bago ito mamatay na pagpasyahan niyang sundan ang yapak ng principal upang maging guro.
Kalaunan pagbalik ni Henry sa paaralan, alam na ng lahat kung sino siya kaya sikat na sikat ito ngayon sa lahat, at aktibo na ang kanyang mga estudyante sa mga inihahanda niyang pagtuturo. Samantala, ang magkakaibigan inalam ang pangarap ng bawat isa pag nakapasok sa unibersidad, ngunit si Bruce nakakaranas ng panghihina ng loob kaya uminom ito ng gamot na pampatalino. Ngunit bumagsak siya sa kanilang exam at ayaw niyang ipaalam sa lahat, pero kinausap siya ng guro na lagi niya itong tuturuan pagkatapos ng kanilang klase. Subalit dahil sa pag-iinom niya ng gamot na apektuhan na ang pag-iisip ng bata, isang umaga nagpaalam siya sa kapatid na hindi muna papasok ngunit pag-alis nito sinubukan niyang magpakamatay, buti na lang nagawa nitong makaligtas. Sa tangkang pagpakamatay ng bata, ang Education Bureau inimbestigahan si Henry kung kwalipikado siyang maging guro lalo na nang nalaman nilang nakipag-away ito sa gang. Dahil dito tinanggal si Henry sa pagiging guro sa paaralan, nakita ng mga estudyante ang pag-alis niya at sinusubukang pigilan pero wala na silang magawa pa. Wala na ring tiwala ang mga magulang sa paaralan na nagbalak ng ilipat ang mga anak. Nagpatawag sila ng pagpupulong upang malinis ang pangalan ng mga guro pero ayaw makinig ng mga magulang. Nakiusap ang principal na makinig muna sila sandali at inaako ang mga pangyayari sa paaralan. Sumang-ayon na ang mga magulang at pinakinggan ang malaking pagbabagong gagawin sa pagtuturo, na ang lahat ay ideya ni Henry upang magabayan ang mga estudyante hindi lang sa karunungan kundi sa pagpapahalaga sa sarili. Lumipas ang mga araw na lalapit na ang exam ng mga bata para sa kwalifikasyon sa unibersidad, puspusan ang lahat sa pag-aaral dahil dito nakasalalay ang kanilang mga kinabukasan. Dahil kapag mas maraming estudyante ang makakapasa sa exam, makakakuha ito ng atensyon at mapigilan ang panganib na pagsasara. Ito naman ang balak pigilan ng triad leader, kaya may pinaplano siya para tuluyang magsara ang paaralan sa pagpapadala ng mensahe sa mga bata sa araw ng exam upang magtungo sila sa paaralan. Balak lang talaga silang ikulong doon ng triad upang hindi makarating sa exam, pero dumating doon si Henry upang tulungan ang mga estudyante na makalabas kung saan pinabagsak nito ang gang. Nakaharap din nito si Kane na nabunyag na siya ang bata noon na naipit ni Henry ang kamay. Pangarap sana ni Kane magiging pinakamagaling sa pagtugtog sa piano pero nasira ni Henry ang lahat dahil lang sa nagising siya sa pagtulog. Ang totoo matagal na siyang hinahanap ni Henry para humingi ng tawad ngunit ayaw itong magpaawat. Nang gumamit na ito ng patalim na gawa itong maagaw ni Henry pero sa sarili niya isinaksak at humingi ng tawad sa nagawa noon dahil hindi na nila maibabalik pa ang nakaraan. Samantala ang mga mag-aaral nakarating na din sa exam, tamang-tama lang ang kanilang pagdating na inabutan pa ang oras at nagpabago sa buhay ng mga bata, habang bumalik naman si Kane sa pagtugtog ng piano. Kalaunan, si Jack nakatanggap ng sulat na magkakaroon na sila ng sariling bahay, si Gordon isa na ding mag-aawit ngayon at hindi na nakakaranas ng diskriminasyon matapos siyang makilala. Si Gladys pinayagan na ng ama na mag-aral ng pagmamaneho at ipinapagamit na sa kanya ang kanilang sasakyan, habang ang kambal maayos na din ngayon ang relasyon ng mag-ama. Ang Takchi Secondary School, nakakuha ulit ng suporta mula sa Education Bureau at tinaasan ang kanilang pondo habang si Henry bumalik na ulit sa paaralan para magturo ng mga panibagong estudyante. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!